Jesus kay Mateo ang pagiging isang tagasunod. Pero nakita naman ng mga Pariseo kay Mateo ang pagiging isang makasalanan. Paano natin tinitingnan ang mga tao sa ating kapaligiran? Judgmental ba tayo? O meron tayong nakikita pwedeng magawa ang Diyos sa buhay ng mga tao sa ating kapaligiran? Lalo na ang iyong kapitbahay. Di ba? Nakikita mo ba ang mga pangit na pag-uugali? O ang nakikita mo ay ang pwedeng magawa ng Diyos sa kanyang buhay? Dalawang magkaibang paningin, di ba? Ang paningin ng Panginoon Jesucristo at ang paningin ng Pariseo. Judgmental ba tayo? Ay, ang mga yan ay makasalanan. Yung mga yan ay durugista. Walang mapapala dyan. Nakikita mo ba ang pwedeng magawa ng Diyos sa kanilang buhay? Kaya dapat magpasimula eyes with vision. Tingnan natin ang sunod. Yan ho ay kinat namin dahil baka magkagulo tayo rito sa loob. Yun ho yung pamoso na sculpture ni Miguel Angel, ni Michelangelo. Espanyol nga pala yung Miguel Angel. Michelangelo. Yan po ay si David. At itong sculpture na ito ay talagang pinalakpakan ng gusto si Michelangelo dahil sa husay ng kanyang pagkakaukit. At ito po yung tinatawag na perfect na pagkakaukit ni King David. May nagtanong sa kanya, paano mo ginawa yan? Ang sabi ng Michelangelo, mula sa isang piece of stone. Nakita niya sa batong iyon si David. At ang kanyang ginawa, he chipped away everything that is not David. Ano po ninyo, ang mga tao sa ating kapaligiran, ano man ang kanyang pag-uugali, ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, it's just a piece of stone na nakikita ng Diyos kung ano ang pwedeng magawa niya sa piece of stone niya. Sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, sa ating kamag-aral, mga tao sa ating kapaligiran na ang Diyos ay may kakayanan gumawa sa kanilang buhay. Kung sa ngayon nakikita mo bakit gano'n ang kanyang buhay, huwag mo siya husgahan. Tingnan mo siya sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, magkaroon ka nawa ng mga matang katulad ng si Panginoong Jesucristo. Eyes with vision. Kailangan po yan. One of the essentials in mission. Pag tumingin tayo sa ating kapwa, tingnan natin ang pwedeng magawa ng Diyos sa kanya. Pag ang sinabi natin, wala nang pag-asa ang taong yan. Wala na yung misyon. Di ba? Wala. Hindi ka na pupunta doon sa stage na ibabahagi mo sa kanya salita ng Diyos dahil sinarhan mo na ang pwedeng magawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nang makita niya ang multitude, ang sabi niya, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tutang walang pasto. Pangalawa, heart filled with Christ compassion.
compassion. Heart filled with Christ compassion. Yun pong nakikita natin, dapat may epekto ito sa ating nararamdaman sa ating puso. Yung habag ng Diyos na dapat nating maranasan. Kung makita natin na ang mga tao lito at lumaypay, ano ang dapat na maging pandaman natin? Habag ng Diyos. God's compassion. Yun pong habag ng Diyos ay hindi lamang basta awa. Maaaring tayo naaawa pero hindi tayo nahahabag. Yung pagkahabag ay higit na mas malalim sapagkat ito'y nagalit sa atin para gumawa ng action upang tayo makatulong sa kalalagayan ng mga taong lito at lumaypay. Amen? Amen. Let's go. His heart was filled with compassion. Doon sa Abcog Community Day, doon sa Lipa na ginanap natin sa ating distrito, ang sabi ng tagapagsalita, kapag ka yung compassion na wala sa ating puso, eh wala na rin yung misyon. Di ba? Dahil ito'y essential. Mahalaga yun. Yung tayo'y magkaroon ng habag na maghahatid sa atin para tumulong sa kanilang kalalagayan. Napakahalaga po, mga magulang, mga kapatid, na checkin natin ang ating puso. Baka puro cholesterol na, laman yan. Sana good cholesterol. Pag bad cholesterol, lalo nagpainit ang panahon. Tapos sahayinan ka na lechon. Patay ka na bata ka. Yung puso natin, chika natin. Kung ang mata natin ating chinecheck, checkin din natin ang ating puso. May habag ba rito? O inis ang nararamdaman natin sa ating kapitbahay? Aba? Para ibahagi natin sa kanya ang mensahe ng mabuting balita. Pangatlo, pagbalik natin na konti doon sa isa. Nakita yung mga tupa. Yan. Ito po yung larawan na pinakita ng Panginoong Jesucristo. Sila yung mga dito tupaypay na parang mga tupang walang pastor. Ano bang mangyayari kapag ang mga tupa ay walang pastor? Yan. Wayward. Yan. Walang direksyon. Yan. Kasi itong mga tupa ay ito yung hayop na napaka-dependent. Hindi siya pwedeng mabuhay sa kanyang sarili. Pag inilagay mo yun dyan, at wala na makakain, hindi na kakain. Hindi na iaalis niyan sa kanyang lugar. Ayun, kaya kinakailangan pang igay. Yan. Kaya pag wala ang pastol, yan, nagkagulo ang mga tupa. Kaya kailangan nila ng someone na tutulong sa kanila. Kaya heart filled with compassion. Tingnan natin. Pangatlo, mga tuhod na handang lumuhod at manalangin. Ang madaling tandaan ng mensahe ngayong umaga. Mata, puso, ano pong sabi dito? Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang pag-ani. Tingnan po natin. Yun pong picture na pinapakita dito. The harvest is plentiful, but the workers are few. Yun po yung sitwasyon na kapag nangyari,
masasayang ang maraming anihin kung walang sapat na mag-aani. Di ba? Ito po ay katotohanan na ang mga tao sa ating kapaligiran ay handa na para anihin, pero kapag hindi inani, ano yung palay dito sa atin? Pag hindi siya naani, ano nangyayari? Yung mga butil ng palay ay nanlalagdag. Sayang. Isang magandang larawan na pinapakita sa atin ngayon na ang anihin ay sagana, datapwat kakunti ang dami. Anong sabi dito? Sa ganung kalagayan, sinabi sa kanila ng Panginoon, idalangin ninyo, verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Doon sa ganung situation, anong kailangan natin gawin? Manalangin. Mga tubod na handa para dumalangin. Kumusta ang iyong tubod? Anong araw ang prayer meeting dito? Wednesday. Ang pagka-Wednesday, anong oras? 7:30. Okay. Yun bang mga umaattend sa Sunday morning katulad nito ay hindi ng bilang ng dumadalangin dito pag Miyerkules? Ay bato-bato sa langit. Ang tamaan ay change. Di ba? Yan. Bakit? Mahalaga ang panalangin. Saan ka pupunta? Doon sa prayer meeting. Magpe-pray lang kami. Hindi natin dapat laangin ang prayer dahil ang prayer ay mahalaga. Ito iniatas ng Panginoon sa kanila. Dumalangin kayo. Kanino nagmula ang atas na ito? Sa Panginoon. Sa hari ng mga hari. Na mayroong authority. Pray earnestly. At yun pong sa The Living Bible ay binanggit doon yung pray earnestly. Talaga pong hindi lang basta, kundi nandun talaga yung pagdanais nila na makadaog palad ang Panginoon para siya'y magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anin. Pray. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, aasahan ka sa ministry of prayer. Well, pastor, ito naman sa amin, meron kaming mga maliliit na grupo na doon kami nananalangin. Di ba? Meron? Yeah, praise the Lord. Yeah. I don't want to condemn yung hindi nakakarating dito ng Wednesday. Pero yun pong opportunity na pinagkakaroon ng sa atin, i-take po natin yan. Small group, sa prayer meeting, wherever we are. Na kung saan tayo manalangin. Di ba? Kaya eyes with vision, heart filled with compassion, knees that are willing to bend and pray. Yeah. I'm not after doon sa posture. Hindi ka man lumuhod, pero yung puso mo'y dumadalangin sa Diyos para mangyari ang kanyang banal na kalooban. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And then ang sabi po dito, panghuli, feed the multitude and
Dito. Aba, mula sa itaas pababa. Mata, puso, tuhod, mga pa. Yan. Ang sabi po dito, idalangin ninyo sa may-ari ng anhin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Yun po kanyang inatasan dito, yung 12 alagad. Sa verse 1 ng chapter 10, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. At binagit po yung pagpili, paghirang doon sa 12 apostol. Yung kanyang inatasang manalangin, ay hindi pala ang kanyang magkagawa. So when you pray, you must expect na ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. O umiilag ka. Dahil kapag tayo ay nanalangin, ano pa nangyayari? Ang Diyos ay gumagawa. Pag tayo gumagawa lang tayo. Pero pagka tayo nananalangin, ang Diyos ay gumagawa. May malaking kaibahan, di ba? Pwedeng gumawa tayo ng gumawa, pero pagod na tayo. Hindi pa natatapos yung ginagawa natin, pero pagka tayo'y dumalangin, ang Diyos ang gumagawa. At pag ang Diyos ang gumawa, makikita natin ang kamangamanghang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang isa sa mga kamanghamanghang gagawin niya, ikaw na kanyang pinagpala, ay kanyang ginawang manggagawa sa kanyang kaharian. Amen? Amen? Do you receive it? Amen. Or you reject it? No. Receive it by faith na ikaw ay manggagawa ng Diyos. Tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay bahagi ng gawain pang-misyon, local man o global. Ang ibang churches, ang sabi nila, ay dapat magpasimula muna sa local bago ang global. No. It should be simultaneous. Mayroong gumagawa sa local at mayroong gumagawa sa global. Kaya yung church na ito, samantalang naririto, pwede ang inyong paningin ay hindi lamang dito sa GMA, nakatingin din kayo beyond GMA. Including Spain. May paano nangyari yun na ang GMA, ang church na ito na nasa GMA, ay kabahagi ng gawain ng Panginoon dun sa Spain. Pag kayo dumalangin para sa mga Espanyol, bahagi na kayo ng gawain pagdidisyon ng Panginoon sa Spain. Aba, global na tayo. Hindi na tayo pang-lokal lang. Amen? Ang church na ito ay global para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, pag ikaw nagbahagi ng salita ng Diyos, meron kang mga paa na katulad ito. How beautiful among the mountains are the feet of him who bring good news. Yung mga babae, yung kanilang mga kuko sa paa, ilalagyan ng iba't ibang kulay para pag-alagan pa. Yung mga lalaki, bibigyan ng Adidas o ng Nike o di kaya sapatos na maganda, yan, para maganda pa. Pero sa paligid ng Diyos, ang matang maganda ay parang mga luya. Dahil paroon pa rito sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon.
Eh, noon ay sandalyas ang gamit eh. Wala pa yung ganitong mga sapatos eh. Yan. Kaya malikabok, yan, dadaan sa matuhan, yan, talagang nandun. Kaya sabi rin, how beautiful, beautiful, upon the mountains are the feet of him who bring good news. Kapatid, ang mensahe mo ay hindi masamang balita, mabuting balita. Kaya maging handa ang ating mga paa para ipahayag ang mensahe na ang hatid ay kagalakan, pag-asa at kaligtasan sa mga tao na lito at lupaybay. Kaya, you can pray. You can share. You can testify. Hindi lang yun. You can give. Pwede ka rin magbigay. Pag ang church na ito ay nasanay na magbigay, lalong pagpapalain ng Panginoon. Naalala niyo ba yung panahon ni Elias na kung saan nagkaroon ng tagtuyot? Unang ginamit ng Panginoon ang ibon para isupply ang pangangailangan ni Elias na lingkod ng Panginoon. Later on, pinapunta siya sa isang lugar. Pagkatapos ay nandoon ang isang babaeng balo. Na yung babaeng balo ay larawan ng kawalan at kahinaan. Pero ang huli na lang na meron sila ay yung kaunting harina at kaunting langis na lulutuin, at pag nakakain sila, wala na at handa na silang mamatay. Sabi ni Elias, pahinga ng tubig. Sabi ni Elias, masama ho ba uminom ng walang laman ang tiyan? Kaya parang pagluto niyo ako ng tinapay. Hindi na, wala na kami. Ito lang meron kami. Pero gawin niyo po ayon sa sinabi ng Panginoon. Kaya yung babaeng balo, kinuha ang harina at langis, gumawa siya ng tinapay at pinakain kay Elias. Sila kumain. Huling pagkain o harina at saka langis. Kinabukasan, mayroon uling harina at mayroon langis. Kinabukasan, ganun din. Kinabukasan, ganun din. Aba, hindi naubos. Kumain sila. Dumaan ang mga araw. Nag-survive sila. Ang katanungan, saan galing yung harina at langis? Saan galing? Sa Diyos. Sa Diyos sa lumikha ng mga langit at lupa. Kapatid, siguro sasabihin mo, naku, ang aking sweldo, pag pinag-hati-hati mo, ubus na. May utang pa. Kapatid, narito tayo sa mundong ito, hindi para mag-survive. Narito tayo para makita ang pagpapala ng Diyos at kung paano dadaloy ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kung ang iyong buhay para bagang survival lang, something is wrong. Dapat natin kilalanin ng Diyos ang may plano sa ating buhay. Siya ay Panginoon at siya ay mayroong authority. Kung ikaw ay magbibigay sa misyon, ang iyong pagbabahagi ay hindi para sa kawalan, sapagkat yun ang pintig ng puso ng ating Panginoon. Ang nakikita lang natin ay yung pera, pero hindi natin nakikita beyond the money ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang magpo-provide ng ating pangangailangan. Ang Kristiyano ay hindi narito sa mundong ito para maghanap ng pagpapala ng Diyos. Mali. Kaya ito ay narito para hanapin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran. At pag hinanap natin ang kanyang paghahari at ang kanyang katwiran, yung ating pangangailangan, anong sabi? Idaragdag sa atin. Kaya ang Kristiyano,
Hindi siya naghahanap ng pagpapala sapagkat siya'y pinagpala na ng Diyos. Ang hinahanap niya ay ang paghahari ng Panginoon ng mga Panginoon sa ating buhay at ang kanyang katwiran sa ating buhay. And all these things shall be added unto you, unto us. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya po, ang church na ito, pag nag-involve kayo sa global mission, hindi nasasayang ni ang sentimo na hindi po gagamitin sa mga magkagawa. Sapagkat yun ay gawain ng ating Panginoon. Ang isa po sa mga supporting churches namin sa Estados Unidos, isa pong church yun. Ang kanilang missionaries na sinusuportahan ay nasa mga 200 missionaries. Isang church na muna. Ang sinusuportahan nilang missionary, 200, more or less. 200 missionaries sa iba't ibang pangit na daigdig. Ang kanilang budget is 50% ng kanilang offerings sa mission. At nakita namin kung paano pinagpapala ito ng Panginoon. Bakit? Alam nila, pintig ng puso ng Diyos. Praise be to God. Ay ganda makita ang church na ito na ang Panginoong Jesucristo ang naghahari sapagkat siya ay merong authority. At ang mga miyembro ay sumusunod sa kalooban ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga hari. Tumayo tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa kapatiran ito, sa iglesia nito na inyo pong itinayo. Salamat sa kanilang mga buhay na inyong pinagpala. Sa mga buhay ng inyong mga anak na ito, nagagamitin yung daluyan ng pagpapala para sa marami. Maliwanag po ang hamon mula sa inyo. Ang bawat isa ay malagang yumakap ng pananagutan matapos makita ang mga pangangailangan sa misyon. Kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. At alam po namin, padadaluin po ninyo sa bawat isa ang inyong masaganang pagpapala. Purihin kayo, Diyos, sa buhay ng mga pastor, mga kamanggagawa, mga leaders ng church na ito. Sa bawat lay leader, sa bawat miyembro, sa bawat sambahayan, igawad po ninyo ang inyong masaganang pagpapala sa kanila. Ang kanilang naisin na kayo paglingkuran ng lubusan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito po aming panalangin. Amen. Para po na pong bawat isa. Ito po yung ginagawa ng Panginoon sa Spain. May fee lamang po ito. Espanya. Yan. Mahilig po sila sa sports. Yan. Si Nadal, naging champion, naging number 1 sa... Ngayon ay nagkaroon siya ng injury, kaya siya ay striving para makapalaulit. Yan. Ayaw ba? Okay. So, yung pong napanalunan nila, lalo ng Real Madrid at saka ng Spain, iniaalay nila dito. Ayan. Kaya dito at lupay-pay. Kailangan nila ang Panginoon para yung kanilang tagumpay ialay nila sa Panginoon. Noong 2006, kami po ginalo ng Panginoon sa Guadalajara para sa church planting. Guadalajara, Spain. Yun po ay sakop ng Castilla-La Mancha. At kami po'y dumalangin sa Diyos, kayo po ng mensahe, dahil kami lang mag-asawa, Lord, narito po yung harvest. Magpadala po kayo ng mga kamanggagawa. Kaya tumugon po sa tawag ng Panginoon si Pedro at saka si Billy. Ayan. 2007, nagpasimula po kaming